بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى قد قال في قرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paggabay sa atin sa relihiyong Islam, sapagkat kung wala ang paggabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay wala sa relihiyong ito. Tayo ay nasa mga silang sumasalungat at hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi din na ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya, pati na ang kanyang mga sahaba at ang kanyang mga pamilya at ang lahat ng sumusunod ng kanyang turo hanggang sa umabot ang araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay tumawag at hanggang ngayon ang kanyang tawag sa atin, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, noong unang panahon, noong panahong hindi pa Muslim si Abu Sufyan ay isang tajir, isa siyang businessman. Si Abu Sufyan ay naabot niya ang Sham, o mas kilala ngayon bilang Syria, na noon ay pinamumunuan ni Hirakel. Noong mga panahong umuusbong at lumalaganap ng relihiyong Islam, ang propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpadala ng sulat kay Hirakel. Nagpadala ng sulat ng pag-iimbita na akapin ang relihiyong Islam. Dito ay nabalitaan ni Hirakel na mayroong mga businessman mula sa mga Arabo na naroon sa kanyang lugar. Kaya ang ginawa ni Hirakel, ipinatawag ang mga Arabong to. At kasama na nga doon si Abu Sufyan. Noong sila ay magkaharap na, tinanong ni Hirakel, sino sa inyo ang makakapagsalita, ang pwede kong kausapin at tanungin? Si Abu Sufyan ang nagpresenta ng kanyang sarili pagkat siya ang pinakamataas sa mga Arabong yun. So tinanong siya ni Hirakel, kilala mo ba si Muhammad? Sabi niya, oo. Sabi ni Abu Sufyan, kilala ko si Muhammad. Kilala siya bilang Sadiqul Amin, mapagkakatiwalaan at hindi nagsisinungaling, hanggang sa siya ay nag-claim na siya ay isang propeta. Sabi ni Hirakel, kung kilala mo si Muhammad, sino ang mga sumasama at tumatangkilik sa relihiyong kanyang pinapalaganap? Sino ang mga umaakap sa relihiyong kanyang sa relihiyong kanyang pinapalaganap? Sabi ni Abu Sufyan, at siya ay napangiti. Sabi niya, Ya Malik, ang mga sumasama at umaakap lamang sa kanyang relihiyon, yung mga mahihina, yung mga walang pera, yung mga hindi malaki ang kanyang pamilya. Ano ang sagot ni Hirakel?
Sabi ni Hirakel, ganun talaga ang mga tagasunod ng mga propeta mula noon pa. Kung ating susumahin, nagpapatotoo si Hirakel sa sinabi ni Abu Sufyan na totoo ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So subalit kung ating titingnan, mapagtanto natin o maiisip natin na kadalasan pala ang tumatanggap ng relihiyong Islam, ang tumatanggap ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga maliliit na tao, yung mga mahihirap, yung mga walang kapangyarihan. Kaya ang mga kadalasang may kapangyarihan, may kayamanan, may lakas, sila ang kadalasang sumasalungat, nagmamayabang at hindi tumatanggap sa pananampalataya. Sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo, ang mga tao ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, karamihan ng mga nagmamayabang, yung mga may kapangyarihan, yung mga may lakas, subalit, kung alam mo lang kapatid sa pananampalataya, mayroong mas makapangyarihan pa sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ano't hindi mo ba nakita ya propetang Muhammad kung ano ang ginawa namin sa nasyon ng Ad? Ang Ad ay ang nasyon na pinagdalhan o pinapagdalhan kay propetang Hud alayhi salam. Pinadala ang propetang Hud alayhi salam sa kauman ng Ad. Sino ang kauman ng Ad? Konting kaalaman sa kauman ng Ad. Ang kauman or ang nasyon ng Ad ay mga malalakas. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ito ang nasyon na wala pang sinumang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na makakatulad sa kanila. Walang makakatulad sa kanilang lakas, sa kanilang talino. Sila ay lubos na pinagpala sa agrikultura, sa kayamanan, sa business, sa lakas militar, sa sandata. Lahat ng kanilang karatig bayan ay sumusuko sa kanila. Sapagkat kapag sila ay nakikipaglaban, wa idha batastum jabbarin. Kapag sila ay nakikipaglaban, lumalaban sila ng buong tapang, lumalaban sila ng buong lakas, at nilulupig nila lahat ng kanilang mga nakakalaban. Sabi pa ng ibang mga scholar, ang Ad o ang nasyon ng Ad, ang mga tao dito literal na malakas. Sapagkat ang puno ng palm tree o dito sa atin ay niyog, kung kanila itong hihilahin, isang kamay lamang hihilahin at bubunutin nila ang isang puno. Ganon kalakas ang kauman ng Ad. Subalit anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Subalit ang nasyon ng Ad, sila ay nagmayabang sa lupa. Dito sa ginlupaan, sila ay nagmayabang. Ano ba ang pagmamayabang, kapatid, sa pananampalataya? Sabi ng mga eskola, ang pagmamayabang, batarul haq. Yung hindi mo pagtanggap sa katotohanan, yun ang pinakapagmamayabang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nasyon ng Ad, malakas sila. So nung pinadala sa kanila, ang Nabi Hud alayhi salam, ang propetang Hud alayhi salam, sinabihan sila, huwag kayong manampalataya sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo-santuhan, sa mga hindi totoong Diyos, at sambahin nyo ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila ito tinanggap. Sapagkat anong sinabi nila? Qalu man ashadda minna quwwah. Sino ang mas malakas pa kaysa sa amin? Ang akala ng nasyon ng Ad ay mas malakas pa sila kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi nila tinanggap
ang pagpalaganap sa kanila ng relihiyong Islam ng Nabi Hud or Propetang Hud alayhi salam. Hindi nila ito tinanggap. Sabi nila, sino ang mas malakas pa kesa sa amin? Sino ka, Hud? Para kami ay tawagin mo sa relihiyong hindi namin alam. Sabi ng kauman or nasyon ng Ad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yaraw bi anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Hindi ba nila nakita? Hindi ba nila alam bi anna Allah alladhi khalaqahum na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa kanila, yaong mas malakas kaysa sa kanila. Nagmayabang ang nasyon ng Ad. Sabi ni Hud, or Propetang Hud alayhi salam, labanan nyo ako. Faqiduni jami'an. Ganito dapat ang nagpapalaganap ng turo ng Islam. Dapat hindi tayo matakot. Nilabanang mag-isa ng Propetang Hud alayhi salam ang buong nasyon ng Ad. Gusto siyang patayin ng buong nasyon ng Ad, ngunit hindi nila magawa. Sapagkat sinabi ng Hud alayhi salam, inni tawakkaltu ala Allahi Rabbil Alamin. Sapagkat ako ay lubos ang pagtitiwala ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ng lahat. Kung ating titingnan, bago natin tapusin ang kwento ng Ad or nasyon ng Ad, sa panahon natin ngayon, mayroong parang malapit or mas malapit sa katotohanan na para silang nasyon ng Ad. Tingnan mo, kapatid sa pananampalataya, ang mga nasyon sa kanluran o yung mga western countries. Kung sa lakas ang pag-uusapan, malakas ang mga bansang ito. Kung sa talino, advance ang kanilang teknolohiya. Kung yung titingnan, ang tatayog ng kanilang mga gusali, parang lumalapit, magkapareho sila at ng kauman ng Ad. Ngunit ganon din magkapareho sila. Mostly sa mga bansang ito, sa western countries, hindi sila naniniwala sa pananampalatayang Islam, sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong kadahilanan? Kasi akala nila malakas na sila. Kasi ang akala nila sila na ang malakas. Kaya ngayon, yung ibang bansa, tulad ng Russia, sinusubukan nilang gumawa ng tao. At sinusubukan nilang lagyan ito ng espiritu na kailanman ay hindi nila makagawa. Ganon ang kanilang pagmamayabang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano kaya ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit niya sinabi, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? Alam mo ba kung ano ang ginawa namin sa nasyon ng Ad? Iramadatil imad, yaong mga nagtatayugan o nagtataasan ng kanilang mga gusali. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ang nasyon na wala pang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakakapareho sa kanila. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, falamma nasu, nung makalimutan na nila, nung makalimutan ng nasyon ng Ad, madukkiru, kung ano ang pinapalaganap, kung ano ang pinapaalala sa kanila sa pananampalataya, hindi nila ito tinanggap. Fatahna alaihim abwaba kulli shay'in. Binuksan namin ang lahat ng pinto ng opportunities sa kanila. Naging masagana ang kanilang ani. Naging mayaman sila. Nakamtan at nakamit nila ang kapangyarihan sapagkat wala nang lumalaban sa kanila. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu. Hanggang sa naging masaya, kampante na sila sa mga binigay naming blessings. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, akhadnahum bagta, saka namin sila kinuha
nang walang paalam. Binigla namin sila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo kapatid sa pananampalataya. Dahil sa kanilang kayamanan, dahil sa kanilang lakas at kapangyarihan, sila ay nagmayabang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kanilang hiningi? Ayat, palatandaan na totoo ang relihiyong Islam. Ang kanilang hiningi, Yahud, Propetang Hud, nasaan ang pinangako mo na kami ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito kami para tingin mo ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay nagtawanan at sila ay nangungutya pa sa Propetang Hud alayhi salam. Ano ang ginawa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma 'adu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Subalit ang nasyon ng 'Ad, fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah, ay pinadalhan namin ng hangin na napakalakas ng tunog. Ang hangin, hindi ito tutunog kung hindi ito malakas. Ang bagyo, hindi siya uugong o mag-iingay kung hindi siya malakas. Ibig sabihin, ang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ay malakas na hangin. Pero bago yon, dahil sa sinasabi nilang, man asyadda minna quwwa, sino ang mas malakas kaysa sa amin? Ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago sila paratingan o padalahan ng hangin napakalakas, tinanggal lang naman sa kanilang tubig. Nung tinanggal ang tubig sa kanila, walang ulan, walang kahit na ano, walang sapa, walang lawa, walang dagat, wala silang mapagkukunan ng tubig. Namatay ang kanilang mga pananim. Lahat ng livestock nila naglaho. Tingnan mo kapatid, anong nangyayari kapag nagkaka-El Niño tayo? Di ba nagkakaroon, nagugutom ang mga tao, naghihirap ang mga tao? Ganon ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa sinasabi nilang, man asyadda minna quwwa, sino ang mas malakas kaysa sa amin? Pinakita sa kanila at pinaramdam ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino talagang mas malakas. Tubig lamang ang inalis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nanghina. Dahil dito, yung mga tao sa kanila, yung kanilang mga pinuno, lumabas ng kanilang nasyon. Pumunta sa kanilang mga santo-santuhan, Diyos-Diyosan, humingi ng ulan. Dito ay pinagpili sila ng ulan. May ulap na kulay pula, may ulap na kulay dilaw, at may ulap na kulay itim. Ang pinili ng mga pinunong ito, ng nasyon ng Ad, iyaong ulap na kulay itim. Sapagkat sa kanilang isipan, kapag ang ulap ay itim, ang dala nito ay maraming tubig. So nung pumasok na at bumalik na sila sa kanilang nasyon, dala-dala ang ulap, ang akala nila ulan ang dala. Ulan ang dala ng ulap, pero ito ang dala ng ulap. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Yun na. Ang ulap ay may dalang hangin napakalakas. Ilang oras, ilang araw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sakharaha alayhim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hanging bumabayo ng napakalakas at tumutunog ng napakalakas ng 7 gabi at 8 araw nang walang anumang bakante. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Walang tigil ang pagbayo ng hangin sa kanila hanggang sa sinabi ng ibang scholar, kapag ka daw tumatayo ang kauman or ang tao sa nasyon ng Ad at tatamaan ng hangin ito, ay liliparin ang ulo niya mula sa kanyang katawan. Nakakatakot, nakakakilabot mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat napakalakas ng hangin ito. Sabi ng ibang mga scholar, para ba daw kukuha ng isang puno ng niyog, yung dudukutin lamang, saka ito biglang hahampasin pa ibaba,
Ganun ang ginagawa, ganun ang nangyayari sa kauman ng Ad, sa nasyon ng Ad, sa mga taong nagmamayabang na sila ang pinakamalakas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fataral qawma fiha sar'a. Pagkatapos ng 7 araw at pagkatapos ng 7 gabi at 8 araw, makikita mo ang mga taong malakas nakahandusay ng walang buhay. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Parang mga puno ng niyog na pinaggutay-gutay. Nakakalat-kalat. Fahal tara lahum min baqiyah. Ano't may makikita ka bang palatandaan na sila ay nag-exist? Wala. Wala ka nang makikita ngayon. Sapagkat kahit gaano sila kalakas, sila ay binura ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasaysayan. Kapatid sa pananampalataya, sa anong dahilan? Bakit sila pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa kanilang pagmamayabang. Ano't nagmayabang sila sa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa kanilang kapangyarihan, dahil sa kanilang kayamanan, dahil sagana sila sa buhay. Ang tanong, kapatid sa pananampalataya, ikaw ba ay mayaman? Ikaw ba ay makapangyarihan? Bakit kamo ikaw ay mahirap na? Wala ka ng kapangyarihan. Di ka na, salat ka na. Sa biyaya, hindi ka pa nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kadahilanan? Bakit nagmamayabang ka pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Alalahanin mo, kapatid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga silang nagmamayabang. Sino ba nagmamayabang sa Kanya? Yung mga hindi tumatanggap ng Kanyang paanyaya, ng Kanyang mga utos, ng Kanyang mga sinasabi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faaqimis salah, at magsala ka, magdasal ka. Nagdadasal ka ba, kapatid? Nagdadasal ba tayo? Hindi. Kung hindi tayo nagdadasal, kung hindi tayo nag-aayuno, kung hindi tayo gumagawa ng mabuti, kung hindi natin ginagawa ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang sinabi ng propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ay nagmamayabang. Ano ang sinabi ng propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa mga taong nagmamayabang, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Hindi makakapasok ng paraiso ang sinuman mayroon sa kanyang puso ni katiting o ang pinakamaliit na bagay sa mundong ito. Ganon kaliit ang kibir, ang pagmamayabang sa kanyang kalb, sa kanyang puso, kailanman hindi siya makakapasok ng paraiso. Pagka sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga nagmamayabang, ayaw tanggapin ang pananampalataya, ayaw tanggapin na Allah ta'ala ang Diyos, siya ang nag-iisa, wala siyang kapareho. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kadzabu bi ayatina. Katotohanan, silang mga pinasisinungalingan ang aming ayat. Pinasisinungalingan ang Quran, hindi naniniwala sa Quran, hindi naniniwala sa propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastakbaru anha, at nagmamayabang pa sila dito, tulad ng ginawa ng nasyon ng Ad, man asyadda minna quwwah, sino ang mas malakas pa kaysa sa amin? Tulad ng mga sinasabi ng mga tao ngayon, bakit kami mananampalataya sa relihiyong Islam? Bakit namin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Sino siya? Ako ang gumagawa ng paraan sa aking kinabubuhay. Ganon ba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wastakbaru anha, la tufattahu lahum abwabus sama. Kailanman ay hindi bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pinto ng kalangitan sa mga nagmamayabang. Wala yadkhulul jannata, at hindi makakapasok ng paraiso hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hanggang sa ang kamelyo ay makakapasok sa butas ng karayom.
Isipin mo kapatid, kailan kaya makakapasok ang kamelyo sa butas ng karayom? Kumbaga ito ay imposible sa imposible kapag ka ang tao ay nagmamayabang, kapag ka ang tao ay hindi tinatanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang Diyos. Imposible sa imposible, siya ay makakapasok ng paraiso. Kapag ka ang tao ay nagmamayabang, hindi sinusunod ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa ang lahat ng kanyang mga ayaw, ang taong yun ay nagmamayabang, kailanman hindi siya makakapasok ng paraiso hanggang sa makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Wa kadhalika najzil mujrimin. Yun ang jaza, premyo, resulta ng mga kumakalaban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naniniwala, nagmamayabang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, wag nating hintayin na tayo ay mawalan ng buhay sa tayo manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ang tawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatawag tayo, manampalataya kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manampalataya, manalig kayo, gawin yung Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang mag-isa. Wala tamutun na ilaw antum muslimun. At wag nyong gustuhing mamatay, subalit kayo ay Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mapupulot nating aral dito? Kapatid, sa pananampalataya, huwag tayong magmayabang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang ating Diyos na nag-iisang Diyos, walang katulad, walang kapareho. At sundin natin ang anumang utos niya at utos ng propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layuan natin ang mga ayaw at ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa siratal mustaqim, sa daang matuwid na nag-iisang daan upang makamit natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.